Ang kaligtasan po mga kapatid ay hindi pwedeng matamo ng isang tao maliban po na siya ay magkaroon ng pagsisising puso at pananampalataya. Naniniwala po tayo na meron pong pagsisisi na dapat gawin ng isang tao. Hindi siya maliligtas kung hindi siya magsisisi. Gayunman, mga kapatid, atin pong ipaliwanag kung ano ho ba ang pagsisisi ayon po sa Biblia. Okay, lahat ba ng pagsisisi ay nauukol sa tao at hindi sa Diyos? Lahat po ba ng salitang pagsisisi ay para sa kasalanan, sa ikaliligtas ng kaluluwa? Ano ang tinuturo ng Biblia tungkol po dito mga kapatid? Ayan, so makikita nyo mga kapatid, ang tao ay dapat mag-repent toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Okay? Maliwanag po yan mga kapatid at ang sinasabi po sa Acts 20 verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, hindi ko alam kung saan nila kinuha ang kanilang paratang mga kapatid na ako po ay nagtuturo ng walang repentance sa kaligtasan. Hindi ko po kailanman naalala ang sarili ko na nagturo po ako niyan. Okay? Kung may nagturo po noon, hindi po ako yun. Hindi po ako nagtuturo na walang repentance upang maligtas. Sapagkat yan po ang dalawang elements upang maligtas ang isang tao. Kung walang pagsisisi at walang pananampalataya, wala din pong kaligtasan. Okay? Sinasabi po sa 1 Corinthians 1:9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Okay? So yung turning to God, mga kapatid, yan yung po yung faith, no? Faith to God, toward God, mga kapatid. At pag-iwan sa maling paniniwala, pag-iwan sa maling Diyos. Okay? Yan po mga kapatid ang sinasabi ng Bible at napakarami pong talata sa Biblia na ang kaligtasan ay hindi matatabo kung hiwala pong pagsisisi, mga kapatid. Okay? Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo, ituturo ko po sa inyo na meron pong maraming pagsisisi o repentance sa Bible. Biblical repentance. Okay? Anong sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 18 verse 8? If that nation against whom I have pronounced turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. Sino nagsasalita dito? Diyos mismo. Turn from, and nabanggit ang ibig sabihin ng turn from, changing of action or mind, mga kapatid. I will repent of the evil that I thought to do unto them. So, ang Diyos po nagsasabi dito. So, ang repentance po mga kapatid ay turning from. So, repentance is turning or departing from or change of mind, mga kapatid. Yan po yung basic meaning ng repentance, mga kapatid. Ang salitang repent ay nabanggit po ng 46 times sa 43 verses. Ang salitang repentance, mga kapatid, ay nabanggit po ng 26 times sa 26 verses. Ang salita pong repented ay nabanggit po ng 32 times sa 32 verses. Ang salita naman pong repenting ay isang beses lang nabanggit sa isa rampung verse. Total 105 times in our inspired, preserved, and translated King James Bible, mga kapatid. Okay. Ipapaliwanag ko po mga kapatid na meron pong 8 uri. Okay? 8 kinds, 8 facets of repentance in the Bible. At hindi po lahat ng repentance na ito ay tumutukoy sa kaligtasan po ng kaluluwa. Okay? Kaligtasan ng kaluluwa. Now, number 1 is divine repentance concerning His eternal calling and purpose. Pag sinabing divine repentance, ang Diyos po ang subject. Ang Diyos po ang nag-practice o ang gumawa
ng repentance. Okay, alang-alang po sa mga bagong nakikinig at bagong mananampalataya, ang Diyos po ay nagsisi. At ang pagsisising ito, babalik po tayo sa meaning ng salitang repentance. Ibig sabihin, change. Nag-change po, nagbago ng pag-iisip, no po? Turning or departing from or change of mind. So ang Diyos po ang nagrepent. Ito po'y may kinalaman sa kanyang eternal calling, okay, or purpose. Ito po yung God's degree na tinatawag mga kapatid, o God's decree. So Romans 11:29, the Bible says, "For the gifts and calling of God are without repentance." Ang context po nito mga kapatid ay ang calling and gifts mga kapatid ng Diyos sa nation of Israel. Ibig sabihin, nung itinatag niya ang bansang Israel sa lupa, hindi po siya nagsisi, mga kapatid, at hindi po siya mag-turn from sa kanyang pangako sa bansang Israel. Bagamat pangsamantala po ay nahinto ang programa ng Diyos o dealings ng Diyos sa bansang Israel, sapagkat ang dealings niya ngayon ay nasa Jew and Gentiles in equal footing, mga kapatid, hindi nangangahulugang tinalikuran na ng Diyos ang kanyang calling at ang kanya po mga kapatid gift sa bansang Israel, yung kanyang plano sa bansang Israel. Psalms 110 verse 4, "The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek." So yung Lord, Jehovah, capital L-O-R-D, tumutukoy yan mga kapatid sa God of Israel, yan po yung Diyos mga kapatid. At sabi niya, will not repent. The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So, tinutukoy dyan mga kapatid ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yan po ay propesiya mga kapatid. Tinutukoy po dyan ay si Jesus Christ at ang Panginoong Diyos ay hindi po mag-change ng mind. Na talagang si Kristo ang future high priest ng mga Hudyo. Jeremiah chapter 4 verse 28, Jeremiah chapter 4 verse 28, "For this cause the earth mourn and the heavens above be black, because I have spoken it. I have purposed it and will not repent, neither will I turn back from it." Ang context nito ay tribulation period. Amen. I have purposed it and will not repent. Hindi siya magbabago. Nakatadhana na yan mga kapatid na ang Jacob's trouble o ang tribulation ay talagang mararanasan po. Numbers chapter 23 verse 19, "God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good?" Ibig sabihin mga kapatid, unconditional ito pong mga plano ng Diyos na ito at ang Diyos ay hindi magre-repent. Napansin niyo ba mga yan po ay not repent, okay, without repentance, should repent, okay, will not repent. So, mga negative po yan. Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi po magsisisi pagdating o hindi siya magbabago ng plano pagdating mga kapatid sa kanya pong purpose and calling. So number 2, I hope na iintindihan po ninyo. Number 2, divine repentance concerning His temporal dealings with man. Ano nga yung kanina? Concerning His eternal calling and purpose. Eternal kasi po yun. Okay? Eternal calling and purpose. Ngayon naman po mga kapatid, divine repentance, ang Diyos pa rin ang nagsisisi, concerning His temporal dealings with man. Tingnan po natin ang mga bagay-bagay na ito. Genesis chapter 6 verse 6 and 7, "And it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart." Verse 7, "And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both men and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them." Concerning sa kanyang divine purpose and calling, hindi po siya nagre-repent. Pero
pag ang pinag-uusapan natin ay yung responses ng tao sa ginagawa o gawain ng Diyos. Kung ano ang responses ng tao, mga kapatid, doon po nakasalalay ang kanyang changes. Kung nag-obey ka, i-bless ka. Pag di ka nag-obey, i-curse ka. Yan po, mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos sa lumang tipan. So, ito pong divine repentance na to ay conditional. Kanina ay unconditional, ito po naman ay conditional. Ano pa po yung verse na makikita natin? Binasa natin ito kanina. If that nation against whom I have pronounced turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. Verse 10, if it do evil in my sight, that it obey not my voice, pag hindi nakinig sa kanyang boses, then I will repent of the good wherewith I said I would benefit them. You see that? Mawi-withhold yung kanyang gustong ibigay sa kanila. So, ito po ay temporal at the same time conditional, mga kapatid. Iyan po yung repentance na yan at ang Diyos po ang gumagawa o nagpa-practice po yan. So nakita nyo, hindi lahat ng salitang repentance sa Bible ay tungkol sa tao at tungkol sa kaligtasan at tungkol, mga kapatid, sa kasalanan. 1 Samuel chapter 15 verse 11, the Bible says, "It repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night." Oh, ang Diyos po. Nagdalamhati ang Diyos sa pag-set up niya. Okay? Paglalagay niya kay Saul na bilang hari. Number 3, mga kapatid, human repentance or change of mind. Ito, tao naman. So yung dalawang una, mga kapatid, ay tungkol sa Diyos. Ito pong mga sumusunod ay tungkol naman po sa tao, mga kapatid. Mga tao naman po ang tinutukoy po dito. Okay? So, human repentance, mga kapatid, or change of mind. Okay? Exodus 13:17. "And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt." So anong meaning po ng salitang repent dito? Change of mind. Hindi pinayagan ng Diyos na dumaan sila doon sa bagay o doon sa daan na dapat po nilang daanan sana, okay, na mas malapit sapagkat alam ng Diyos. Alam ng Diyos, baka sakali, sabi ng Panginoon, na mag-iba ang mind nila. Mag-repent sila kapag nakita nila yung war at sila'y bumalik sa Egypt, mga kapatid. Kaya doon po sa Red Sea ay talagang mga kapatid, wala sila pong ibang option kundi talagang tumawid dun sa Red Sea. Pero praise the Lord, meron pong ginawa ang Diyos upang mahati po yung Red Sea, mga kapatid, sa magitan po ni Moses. Okay, Matthew chapter 21 verse 28, the Bible says, "But what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go to work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward, he repented and went." Okay, malinaw po na ang salitang repented dito ay change of mind. Number 4, human useless or unprofitable repentance. Tao pa din po ang gumagawa nito, pero meron palang pagsisisi na useless or unprofitable. Useless or unprofitable, mga kapatid. Okay? Human useless, unprofitable repentance. Matthew 27 verse 3. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Okay. Itong repentance na ginawa, mga kapatid, ni Judas ay hindi nakapagligtas sa kanya. So, hindi lahat ng nagre-repent ay maliligtas.
Amen. Hindi po lahat na nagre-repent, kagaya na sinabi ko kayo na, ay tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi po lahat mga kapatid na nagre-repent ay tungkol sa kasalanan. Sana po ay nagiging malinaw sa inyo mga kapatid, ha? And ano pa? Si Judas nag-repent din mismo eh. Ano po? Hebrews chapter 6 verse 4. Hebrews chapter 6 verse 4. The Bible says mga kapatid, Hebrews chapter 6 verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, look at this, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. So sinasabi dito, hindi na sila kayang pagbaguhin o pabalikin o panumbalikin ng repentance. Pagka po kanilang i-deny, impossible na sila po ay maibalik sa dating kondisyon po nila. During tribulation period, this passage ay para po sa tribulation period mga kapatid. During tribulation period, ang mga tao po ay parang sa panahon din po ng lumang tipan. Kagaya po mga kapatid ni Iso, mga kapatid, tignan nyo po ito ha, tignan nyo po. Meron po ditong sinasabi ang Bible. Yan. Sa Matthew chapter 7, 21 to 23, mga kapatid, during tribulation period, sabi ng Bible, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. Okay? He that doeth the will of my Father. Yan po ang sabi ng Word of God, which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Na kapatid, ito hindi to basta-basta miyembro. Ito ay talagang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, nakakapagpalayas ng mga demonyo, gumagawa mga kapatid ng mga miracles. Pero nang sabi ng Bible, hindi sila gumagawa ng kalooban ng Diyos. Okay? Now, look at this mga kapatid. Mayroon po itong similarity. Balikan po natin ang Hebrews chapter 6 verse 4. Ang sabi ng Bible, for it is impossible for those who were once enlightened na, and have tasted the heavenly gifts. Ano ba yung heavenly gifts? Ito yung sign, wonders, and miracles. Yung mga gifts ng mga disciples nung una na may kakayahan silang gumawa ng miracles. And were made partakers of the Holy Ghost. Sa mamagitan ng Holy Ghost, mga kapatid, ay may kakayahan po silang gumawa ng mga miracles. Ano pa? Verse 5, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Sa millennial kingdom, nakatanggap sila mga kapatid na experience nila yung powers, which is, alam nyo, very po yan very evident mga kapatid, na yung powers na meron sa mga disciples mga kapatid, and I do believe si Judas marunong ding magpalayas ng demonyo. Si Judas mga kapatid marunong din pong mag-perform ng miracles kasi kasama siya sa 12 disciples. Sa Matthew chapter 10, 12 ang sinabi po doon. At si Judas po hindi pa po nagpapakamatay that time. At kasama si Judas sa nagpapagaling, nagle-lay hands at binigyan ng partakers, sabi niya partakers of the Holy Ghost, tasted of the heavenly gifts, ano pa? Tasted of the good word of God, ano pa? And the powers of the world to come. Pero if they shall fall away, to renew them again unto repentance, kung sila po'y magsisisi, babaguhin, marirenew sila. Parang kan ba? Parang magre-renew ng lisensya. Merong pagkakataon na sa dami ng violation, multiple violation, hindi na siya pwedeng mag-renew ng kanyang lisensya. Parang ganun na sa LTO ba? During tribulation period, mga kapatid, ang sino man, mayroon pong pagkakataon
na sila po ay hindi na makapagre-repent. Kahit mag-repent na po sila, unprofitable na yun, useless na po yung repentance. Mas patutunayan pa po natin sa mga verses na ito. Revelation chapter 2 verse 21, the Bible says, "And I gave her a space to repent of her fornication, and she repented not." Ang Diyos po mga kapatid, during tribulation period and even in the Old Testament, God always gave a space to repent. Pero kapag hindi po nag-repent mga kapatid, dun sa specific time na binigay ng Diyos, hindi na siya pwedeng, kahit mag-repent siya, hindi na siya pwedeng mag-repent. Paano ko nasabi yun mga kapatid? Yan. Tignan niyo po ang nangyari kay Esau. Okay? Hebrews chapter 12, 16 to 17, the Bible says, "Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright, for ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. He was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears." Yan ang nangyari kay Judas. Yan po ang nangyari kay Esau. At yan din po ang mangyayari sa mga tao na mabubuhay during tribulation period. Pag sila'y natatakan na mga kapatid ng 666, the mark of the beast, parang silang si Esau na ibinenta ang kanilang pribilehiyo ng pagiging panganay, mga kapatid, kahit na po anong iyak, mga kapatid ni Esau. Binigyan naman siya ng kaunting blessing, pero yung talagang blessing para sa kanya, kay Esau, ay hindi na napa sa kanya, bagkus nabigay po kay Jacob. Mga kapatid, ang tawag po dyan ay useless or unprofitable repentance. Number 5, human repentance from unbelief. Human repentance from unbelief. Ito po ay sa isip lang. Mayroon pong pagsisisi na sa isip lang. Okay, tingnan po natin. Hebrews 3:12 to 19 and 19. "Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God, so we see that they could not enter in because of unbelief." See? So, dahil sa kanilang hindi paniniwala, hindi sila nakapasok sa promised land. Ang tinutukoy po yan, yung mga galing sa Egypt. Ano po? Yung mga Hudyo na galing sa Egypt that time. Look at this. Acts 19 verse 4. "Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is on Christ." Itong repentance na ito ay change of mind, mga kapatid, from unbelief to believing, mga kapatid. So, sabi ng Bible, si John the Baptist ay binabaptize niya yung mga naniniwala, mga kapatid. Yung dating hindi naniniwala na si Kristo yung Kristo, okay? Then, naniwala na sila, kinonfess nila si Jesus Christ, and then, binautismoan sila ni John the Baptist. Ang tawag po doon ay repentance. Change of mind, change of belief. Dating hindi sila naniniwala, ngayon ay naniniwala na. Next, tingnan po ninyo ang Matthew 23 verse 7. "Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned," look at this, "repented himself," na naman, "and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders." Nakita nyo? Nagbago lang yung kanyang isip. Pero yung repentance na ito ay walang ginawa sa kanyang buhay. Itong repentance na ito ay nagkaroon pa ng resulta na nabalik lang niya yung 30 pieces of silver, pero walang pagbabago sa kanyang buhay. Mga kapatid, Matthew 3:1, "In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." So ang tinatawag na repentance dito ay pagbabago ng pag-iisip,
na kilalanin nila na si Kristo yung Messiah, mga kapatid. John 16 verse 8 and 9, and when He is come, He will reprove the world of sin, okay, and of righteousness, and of judgment, of sin, because they believe not on Him. On me. Believe not on me. So, meron palang kasalanan, mga kapatid, na ang tawag dyan ay sin of unbelief. Ayan. Ito yung kasalanan na nakapagdadala sa impyerno. Okay, number 6. Human repentance turning from moral sins. Ayan. Pag sinabing human repentance, tao po ang nagpa-practice po nito. Andyan po mga verses. Maaring hindi ko na ilagay lahat ang mga talatang yan, pero pwede nyo naman pong balik-balikan yung video na to at kunin po, i-screenshot para makita po ninyo at mabasa po ninyo yung mga verses. Ano po ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng repentance na ito? Turning from moral sins. Ito na. Ito po yung repentance na talagang iiwanan po ang kasalanan. Gawa ito. Ang repentance na ito ay talagang works, mga kapatid. Kanina, hanggang mind lang po. Okay? Change of mind. Pero itong repentance na ito ay may kaakibat na pagbabago ng gawi o gawain. Sabi ng Bible, Jeremiah 8:6, I hearken and heard, but they speak not aright. No man repented him of his wickedness, saying, what have I done? Everyone turned to his course as the horse rusheth into the battle. Ezekiel 18:30 and 31, therefore, I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God, repent, look at this, repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions. So, ito po mga kapatid, ang repentance na kaakibat lagi ay pag-change ng behavior and ng works. Matthew chapter 12 verse 41, the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. So, tignan po natin ang nangyari sa Jonah. Ano po yung tinutukoy na repentance dito na nabanggit ni Jesus Christ? Jonah chapter 3 verse 10, and God saw their works, and they turned from their evil way. And God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. Okay. Dalawang repentance dito, human repentance and temporal o divine temporal repentance. Okay? Conditional o divine conditional repentance. So, God saw their works and they turned from their evil way. So, pinakikita nito mga kapatid na yung repentance na ito ay works. Acts 2:22. Acts chapter 8 verse 22. Repent therefore of this thy wickedness, and pray God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee, for I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the band of iniquity. So makikita natin mga kapatid dito, ang repentance dito ay pagtalikod sa wickedness. Number 7, human doctrinal repentance for soul salvation. Yan. Kaya nga po mga kapatid, naniniwala po talaga ako na ang repentance po mga kapatid ay kailangan. Walang maliligtas na hindi po magre-repent. At yung repentance ay kaliligtas ng kaluluwa in this dispensation of grace ay ito pong repentance for soul salvation. Ano po ito mga kapatid? Tingnan po natin. Matthew 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So ano itong repentance na ito? Pagkilala na ang mga gawa ay hindi sa ikaliligtas ng kaluluwa. Yan. Ang tawag dyan mga kapatid ay pag-acknowledge ng katotohanan
na wala siyang magagawa upang iligtas ang kanyang sarili, and therefore, hindi niya na po isasama sa kanyang pag-asa ang kanyang mabubuting gawa. Ang tawag dito ay doctrinal repentance for soul salvation. 2 Timothy 2:25. In meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ang repentance na ito ay pagkilala sa katotohanan. Ibig sabihin, kahit ikaw po mga kapatid ay nag-iisip lang, itong repentance na ito ay ang pinagagana mo lamang yung puso at isip mo, hindi yung iyong katawan. Itong repentance na ito, habang nakikinig ka, nakita mo ay mali pala yung paniniwala ko, ito pala yung tama. So may repentance na nagaganap sa mind and sa heart. Ito po ang repentance sa ikaliligtas ng kaluluwa. Dating naniniwala ka na gawa mo ang makapagliligtas, pero habang ini-explain sa iyo yung ginawa ni Kristo, na yun ay sapat na, yung dugo ni Kristo, yung death, burial, and resurrection ay naging sufficient na pambayad sa iyong mga kasalanan at ikaw ay welcome sa langit because of that sufficient work of Christ. Kahit nakaupo ka lang, kahit nakikinig ka lang at nag-change ang iyong mind by the help of the Holy Spirit, mga kapatid, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God. That very moment, the Holy Ghost will enter into your hearts without saying anything. At si Cornelius, habang nagsasalita pa, mga kapatid, si Peter sa Acts chapter 10, pumasok na agad ang Holy Spirit without invitation, because the Holy Spirit is given by God. The moment you believe in your heart and you repented from your heart that you cannot save yourself, and what you need is the Lord Jesus Christ. The moment you repent, and of course, hindi pwedeng mag-repent ka na hindi ka nag-believe. Inseparable ang repentance at faith. Okay? Pag nag-change ka ng mind, ibig sabihin, you are believing a thing or a truth or a fact, mga kapatid. Amen. So, ang repentance na yan ay acknowledging of the truth. Ito po ang nakapagliligtas na repentance. Hindi yung repentance na ginawa po ng mga Ninevites, mga kapatid, na pagtalikod sa kanilang mga ginawang kasalanan. Acts 11 verse 18, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Yan. Ang tawag po dito sa ikaliligtas na ng kaluluwa na repentance, mga kapatid, ay repentance unto life. Ito po mga kapatid, yung pagsisisi sa pananampalataya, sa pagkilala sa ikaliligtas ng kaluluwa. Okay? Repentance unto life. Acts 17:30, and the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Mga kapatid, ang context nito ay yung pagpipreach po, mga kapatid, ni Paul sa Mars Hill, sapagkat they are so superstitious to the unknown God. Yun po yung wino-worship nila. Yun ang wino-worship nila. So, when Paul preach at binanggit niya yung salitang repent, ang tinutukoy niya, mga kapatid, ay magbago kayo ng pananaw niyo sa Diyos. Magbago kayo ng pag-iisip niyo sa Diyos. Amen. Ang Diyos ay hindi ginawa ng kamay. Ang Diyos ay hindi nililok sa ginto, sa pilak. Di ba yun ang context mo diyan? Kaya sinabi niya, but now commanded all men everywhere to repent. Mag-change ang kanilang mind tungkol sa Diyos. Yan ang nakapagliligtas na kaligtasan. Yan po nakapagliligtas na repentance. I'm sorry. Okay? 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count is slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang repentance na ito ay change of belief. Ang repentance na ito ay change of hope. Ang repentance na ito, mga friend, ay change of pananampalataya, change of faith.
Kasi dati ang faith niya nasa gawa niya. Ang faith niya nasa kanyang prayer. Dati ang faith niya nasa kanyang baptism. Ang faith niya dati nasa kanyang pagiging baptist. Ang faith niya dati ay ang pagka-baptize sa kanya. Ang faith niya dati ay sa kanyang mabubuting gawa. The moment he understood the death, burial, and resurrection as a sufficient, mga kapatid, payment for his sin. At tanggapin niya po yun ng buong buso. Walang pag-aalinlangan, mga kapatid. Andun po, papasok agad, iseselyuhan agad. Makikita natin yan. Pakilagay nga po sa ating screen, mga kapatid, yung Galatians 4:6, saka Romans 15:7 and 8. Makikita niyo po dyan na hindi hinihingi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay kusang binibigay ng God the Father once na ikaw ay nag-believe in your heart. Without any uttering words, God can give you the Holy Spirit. Amen. Andyan po yung mga proof. Okay? Galatians 4:6, and makikita rin po natin ito sa Acts chapter 15 verses 7 and 8. Ayan. Okay? Hindi na po natin mapupuntahan ngayon. Number 8, lastly, mga kapatid, human moral repentance for the salvation of the testimony, life, or daily walk. Ito po ang huling repentance na nabanggit sa Bible, at ang pinatutukuyan ay ang mga ligtas na. Pero nagsisisi pa rin po sila. Okay? Pero yung pagsisisi na yan ay hindi para i-maintain ang kanilang kaligtasan ng kaluluwa, kundi para i-maintain ang kanilang testimony, yung kanila pong reputation, yung kanilang daily walk, mga kapatid. Look at this. 2 Corinthians 7:9, mananampalataya na po yan, ang binabanggit niya. Now I rejoice, not that you were made sorry, but that ye sorrow to repentance. Sabi dyan, for ye were made sorry after a godly manner, that ye may receive damage by us in nothing. 2 Corinthians 12:21, and lest when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed. So itong repentance dito, mga kapatid, ay for the salvation of their testimony. Okay? So, maliwanag, mga kapatid, yung mga nagtuturo at nagmi-misrepresent sa atin, yung nagsasabi, mga kapatid, na ako daw ay hindi naniniwala sa repentance, kasinungalingan po iyon. Sapagkat hindi ko po iyon tinuturo.